faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at magandang hapon po sa inyo. Ako po ang na-assign today magbigay ng ating FBK na ako po si Job Edora Jr. from Hillcrest Family Life Baptist Church. No? Amen. It's a big privilege po na ma-assign today. No? Makikita po ang ating pag-aaralan sa Book of 1 Samuel chapter 1 verses 4 to 8. Bago po tayo magpatuloy ng ating pag-aaralan, tayo po'y lumapit sa Panginoon sa pananalangin. Ama naming banal sa langit, nagpapasalamat po kami sa oras rin na pinagkalob nyo. Salamat sa opportunity again na binibigyan nyo sa bawat sa para mag-aaral ng salita. Kayo po maganda sa amin, sa puso't isipan, naway maging aral po ito at magamit namin sa buhay spiritual namin, Panginoon. Lord, nilalapit ko po ang aking sarili, kayo pong manguna, makita, Panginoon, maitaas ang pangalan, Panginoon. Lahat ng lalabas sa aking bibig, ito'y galing lamang sa inyo at walang iba, Panginoon. Binabalik po namin ang lahat ng papuri sa inyo, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Okay, no? Book of 1 Samuel chapter 1 verses 4 to 8. No? Ito po yung pinapakita yung sa chapter 1 po. No? Kung babasahin natin buong chapter, ito, pinakita po dito yung pinanganak si Samuel. No? Pero ang pinaka-highlight rin po niyan, no, makikita natin, yung mother ni Samuel, which is Hannah. Ang pangalan po ay Hannah na barren. Ano pag sinabi po natin barren ay siya po ay baog, hindi po magkakaanak, no? At pero dito po, no, pinapakita dito kung paano po, no? Sabi niya po sa ating pag-aaralan, no? Hannah, a woman of prayer, no? Dito po ay tungkol sa prayer, no, pag-aaralan natin, no? Paano po sinagot ng Panginoon ang panalangin ni Hannah, no? Simula po tayo sa chapter 4, pinapakita po dito yung father ni Samuel ay yearly po nagpupunta sa Shiloh, no? Temple of God, no? They bring sacrifices, they offer sacrifices. Kasama po yung isang asawa niya na pangalan po ay Penina. Kasama rin po yung mga anak ni Penina sa kay Elkanah, no? At dito po, nag-feast po sila, they burn offerings, tapos part of the offering po ay pwede po nilang kainin, no? Ito nga po dito, sinabi dito na they give, Elkanah give portion to Penina and his children, no? Pero dito po sa verse 5, pinakita po dito, no? Hannah is with them then every year, no? Every year po, pinapakita naman dito rin ni Elkanah kung paano ka-special si Hannah. Not because she's barren, pero kasi mahal po niya. Kahit barren po siya, kahit anong estado po ni Hannah, mahal na mahal po siya ni Elkanah. At dito po, no, pinapakita dito, no, sa verse 6 naman, no, pinapakita dito kung paano naman po awayin ni Penina o kaya i-provoke si Hannah ni Penina dahil po siguro selos, inggit, no? Ito po yung nararamdaman ni Penina, no? At lalo po nakikita kung paano pakita ng treatment ni Elkanah para kay Hannah, no? Ito po pinoprovoke and Hannah, pinapakita po dito ni Hannah na talagang siya, affected siya sa ginagawa po ni Penina, no? Kasi pinoprovoke nga siya. Siguro pinupush siya sa limit niya, no? Kasi yun nga, naasar siguro ayun ang may kahati ni Penina, no? Shows special, no? Penina was very cruel to Hannah, no? Nung po, no? Kung titingnan natin, babasahin natin yun. Cruel, very cruel, no? Napakasama ni Penina, no? Talagang napupush po hanggang umiiyak na si Hannah, no? Hannah's grief was Penina's because of Penina's treatment to her, provoking Hannah na umiyak, no? Halos bumigay na, no? At nakita po ito ni Elkanah, no? Dito po pumasok, sabi ni Elkanah ay hindi pa ba sapat ang pinapakita kong pagmamahal sa iyo? At hindi pa ba sapat ito compare sa 10 anak na lalaki? Di ba, no? Pero ano po makikita natin dito, no?
ang heart po ni Hana ay magkaroon siya ng anak, no? Bilang isang babae, na nung panahon po na yon, pag ikaw ay isang barren, parang sinasabi po, kinikurse ka ng God, no? At the same time, sa likod po, si Penina ay pinupush siya, no? Siguro po habang buhay talagang adversary ni ano to, no, ni Hana, no. Pero dito po, no, kung babasahin pa natin yung buong chapter 1 mapapakita po dito kung paano po lumapit si Hana para manalangin sa Panginoon at hilingin na magkaroon siya ng anak, no. Dito po nakita yung heart niya. Sabi niya nga po no, pag binigyan mo ako ng anak, ibabalik ko rin sa iyo, no. Ang ganda po ng panalangin na yun, no. Humihingi ka, pero ibabalik mo rin sa Panginoon, no. Siguro po no, lumagay po tayo sa position ni Hana no. Siguro pwede nating sabihin yun, pero ang hirap din sabihin, binigay mo sa akin no. Ito yung magko-complete sa akin no. Ito yung magko-complete sa akin yung bata na to tapos ibibigay ko ulit sa iyo, no. Pero baliktad po dito, no. Hana promised the Lord na pag binigay mo sa akin, binigyan mo ko ng anak, ibabalik ko rin sa ito. Ito na nga po si Prophet Samuel, no. Napakaganda po ng storya nito, no. Meron pong adversary si Hana na si Penina, pero pinakita naman po doon na yung heart niya, no. Kahit tumihiling siya, hindi naman po because of Penina, pero because of her heart na magkaroon ng anak, no. No, siguro nakataklob na po yung mundo sa kanya, no. Hindi nakikita na rin minsan, hindi siya ino-honor ni Elkanah as a wife because wala siyang anak, unlike Penina, no. Baka lang po pero di ba, no, Hana prayed to the Lord, no. Kneel down, siguro talaga nag-fast pa siya para dinggin ng Panginoon ang panalangin niya, no. At ganoon mo po, no, kung babasahin natin ang chapter 1, sinagot po ng Panginoon ang prayer ni Hana. At kung babasahin po natin ang book ng Samuel, 1st and 2nd Samuel, makikita po natin doon kung paano ang kabutihan ng Panginoon sa buhay ni Hana, no. At ganoon din po si Hana, kung paano po niya pinaramis, no, ang pagbabalik ng anak na ibibigay ng Panginoon. Ganoon din po yun, no. Hanggang chapter 2 po makikita po natin yun, no. Prayer, no, ilapit natin sa Panginoon kung ano man yung kabigatan sa ating puso, no. At alam ko maintindihan tayo ng Panginoon, at kung ito'y sa kalooban niya, ibibigay niya at makikita niya kung paano kahalaga ito sa buhay mo, no. Salamat sa oras na to na pinagkaloob sa atin, no. Maikli pero no, pinakita na dito, no, si Hannah's prayer, no, pinakinggan ng Panginoon, no. Yung niya, grief niya, yung pag-iyak niya, at yung heart niya na binigay ng buong puso, buong buo para sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Lord Jesus, thank you very much sa time na pinagkaloob nyo. Thank you sa buhay ni Hana. Lord, nakita po namin, Panginoon, kung paano po na dinadala to araw-araw ang kanyang burden sa puso, pagiging barren, Panginoon. Pero Panginoon, ito'y binigay niya ng buong buo para sa inyo, Panginoon, at ito po'y tinugunan niyo at nakita niyo ang buhay ni Hana, kung paano po siya kasinsir, Panginoon. Kaya salamat po, Panginoon, sa opportunity na ito na binigkaloob niyo sa amin. Naway po, Panginoon, maging pure din po ang heart namin every time lalapit kami sa inyo, lalo na po kung meron kaming hihilingin sa inyo, Panginoon. Salamat po, kayo po magpala, kayo po maitaas, Panginoon. Nilalapit po namin lahat na to sa Panginoon Jesus. Amen. Good evening.